segbentong ito ay tunghayan natin ang panayam ng ating kasamang si Emil Carrion sa isang political scientist na si Ginoong Rodolfo R.J.B. Javellana Jr. Magandang umaga sa iyo, Emil. Magandang umaga sa iyo, Vivian. At ngayon sa bahaging ito ng ating balitaan ay personal na bumisita sa atin dito sa balitaan si Ka-RJ o kilala bilang Rodolfo R.J. Javellana Jr., isang political scientist. Para naman mapag-usapan natin ang kanyang point of view o ano ang kanyang observation tungkol dito sa barangay elections. Ka-RJ, magandang umaga po. Welcome sa balitaan. Magandang umaga, Emil. Maraming salamat sa inyong panyaya. Pa rin po natin si Pia, si Audrey at si Vivian kung meron man silang additional questions maya-maya. Ka-RJ, ano po ang inyong nakikita, obserbasyon ngayon sa barangay elections 2013? Alam niyo po, napaka-importante ng barangay election. Ito'y matagal nang hinihintay ng ating mga milyong-milyong kababayan sapagkat ito ang pinaka-batayan ng strukturang masasabi nating importante ng demokrasya sa ating lipunan. Sapagkat dito sa barangay ay dito po ipinapakita ang tunay na diwa ng pagkakaisa ng isang komunidad para umusad po ang mga maliliit na komunidad nito at sabi nga natin, ito yung pinakamaliit na struktura ng ating paggogobyerno. Kaya napaka-importante po sa mamayang Pilipino na tayong lahat ay bumoto ngayong araw na ito at ipakita natin ang tunay na diwa ng demokrasya sa pagpili po ng mga tamang halal na bayan sa araw na ito. Napakalaki ng role ng mga elective officials sa barangay level. Ano po yung nakikita niyong distinct role nitong mga barangay leaders? Una po sa lahat, yung mga pangailangan ng mamamayan natin sa mga komunidad, tulad po ng kalusugan, tulad po ng peace and order, tulad po ng mga maliliit na mga sabihin nating mga minor concerns, ay dito po ay dapat nabibigyan agad ng solusyon para hindi po lumalaki ang mga problema. Kaya ang ating mga punong barangay, ang ating mga kagawad, ay kinakailangan ay mapili ng taong bayan ng maayos. Hindi po sa pamamagitan ng palakasan, pinakamaraming kamag-anak, o sabihin na nating matagal nang naghahari doon sa kanilang mga lugar na kung saan ay nariyan ang palakasan. Yes. Oo. Paano nakikita ninyo bilang isa ring dating barangay leader? Ano yung nakikita ninyong susi para itong ganitong mentality o itong ganitong pamamaraan ay magbago? Alam niyo po, hindi po biro ang maging leader ng barangay sapagkat 24 oras po ang serbisyo niya. Anytime pwede siyang katukin ng kanyang mga constituent. Kahit 10 oras ng gabi, maano mang problema. Kaya ang pagpili ng isang barangay natawan ay importante po. Dapat tignan natin yung una, yung kanyang pinagmulang pamilya, magandang batayan yan, kanyang edukasyon, ang kanyang paniniwala at yung sabihin na nating plataforma de gobyerno. Sapagkat marami yung tumatakbo na hindi naman malinaw sa mga kababayan natin yung kanyang plataforma, yung agenda na gusto niyang isulong sa kanyang pamayanan. Kung hindi nga nangyayari dahil barkada o matagal na nitong mga nakasama doon sa lugar na yan, ay yung sabihin nating barkada system at yung palakasan nga. At ngayon, siguro Emil, dapat din natin buksan yung issue ng marami ho ngayon sa barangay sa mga barangay election na ito ay padamihan ho ng pagpili ng mga tinatawag nating mga poll watchers na kung saan itong mga poll watchers na ito ay nagiging daan ng nagiging legal yung pagbili ng boto. So maliit na lugar, ang dami-daming poll watchers, magtataka ka, ba't ang daming poll watchers pero in the guise of yun na yun, yung of vote buying. Vote buying na yun. Ka-RJ, merong follow-up question ng ating kasama. Audrey? Magandang umaga at kasamang Emil, magandang umaga. Sir, ang political dynasty isang problema at talamak sa may higher position sa ating gobyerno. Pero mas talamak po ito pagdating sa barangay level. Mayroon pa bang chance na ang mga botante sa barangay level ay ma-educate para maiwasan na
yung mga kamag-anak system dito sa mga barangay positions? Alam niyo po yung issue ng political dynasty, dalawang punto dapat natin tignan dyan eh. Una, yung pamilya ba, ba't sila nagsisilbi dito sa sinasabi nating pinakamaliit na kapangyarihan ng ating komunidad? Una, para sa negosyo ba? O para sa pansarili o pampamilya nilang interes? O baka naman yung pamilya na yan ay talagang tunay na makabayan o naglilingkod ng tama? Ano po? So, yung pananaw natin dyan ay dapat tignan natin yung track record ng kabuuan. Ito ba'y gumagamit ng guns, goons and gold? Ano? Yun lamang ay palagay ko dapat iwaksi ng mga mamamayang Pilipino yung mga ganyang klase ng mentalidad. Kung ang pamilyang yan ay nagtutulak dahil may pinoproteksyonan na partikular na negosyo doon sa o baka naman si mayor o baka naman si congressman ay ginagawang bata itong mga malalaking pamilya na ito na kung saan ay majority ng bumubuo dun sa barangay, baka 25% ay botante na nung kamag-anak na yan. Kaya hindi ho basta-basta na mababasag yung ganyang mentalidad dahil proteksyonan po yung nangyayari. At dahil nga talamak na yung sinasabi nating traditional na politika, panahon naman po na pumili tayo ng mga gwapo. Ano? Audrey, Emil, ang ibig sabihin ng gwapo, genuine alternative politician sa barangay. Ano po? Hindi ho sabihin natin hindi ho dapat maging batayan yung palakasan system o itong dynasty. Ano? Tignan natin yung track record ng mga taong ito. Lalong-lalo na dapat ito'y dapat righteous ang mga ito. May takot sa Diyos. Ano po? Hindi lamang kaya tumatakbo ay dahil meron siyang intensyon na palawigin pa yung kanyang termino o ipasa sa kanyang misis o ipasa sa kanyang anak. At marami pong ganyan sa kasalukuyan. At bago nga ako pumunta rito, ay nung Sabado ay talamak na rin po yung sinasabi nating bigayan ng pera sa barangay. Kaya alam ko po na mulat naman ang mga mamayan ngayon. Kung sila'y kinausap o nabigyan, iboto pa rin po nila yung mga taong dapat na magsilbi ng tunay. Kasi kung tinanggap nila yung pera na yan, paano babawiin? Just imagine, isang barangay area lang, maliit na komunidad. Ano? Pero alam nyo po, wag nating mamalitin ang barangay. Sapagkat malalaki na ho ang ira ng mga barangay ngayon. Ano po? At bilyong piso po ang inilalagak ng ating pamahalaan. Ako hindi nagkakamali, 59 billion pesos po ang allotted IRA sa buong bansa divided by sa mga iba't ibang barangay. Dito lang ho sa Lungsod Quezon, nandito po ang pinakamalalaking barangay sa buong republika. Kaya ilan ang IRA rito sa Lungsod Quezon ay malaki po. Ano? Kaya wag po nating maliitin, bumoto tayo ng maaga. Ngayong alas 7, piliin po natin ng maayos yung ating mga halal ng bayan na gusto nating maglingkod sa barangay natin. Yes, sir. RJ, panghuling katanungan ko po, nabanggit nyo na rin lang yung bigayan ng pera dyan sa barangay election. Ngayong araw po, election na para sa barangay elections. Meron po ba kayong mga na-monitor na mga bagong style ng pandaraya ng mga incumbent o yung mga gustong mandaya para sa eleksyong ito? Yung estilo ho, mana-mana lang din naman yan eh. Halimbawa po, sa mayor, sa congressman, sa city councilor, ano po, padamihan nga po sila ng tinatawag nating mga nagbabantay sa loob ng presinto. Pero hindi naman ho sila maaaring pumasok. Yung iba nga ho minsan 5 hanggang 10 per precinct ang kanilang kinukuhang mga poll watchers. Pero hindi naman 10 yung pwedeng mag-poll watch doon. So, saan mapupunta itong 300, itong 500 piso na ito? So, anong ibig sabihin yan? Yun po ay direktang vote buying at yun po ay illegal. Magkano ba ang budget ng isang botante sa ngayong barangay election? 3 piso lamang. So kung meron pong sabihin nating 10,000 botante dyan sa isang barangay na yan, multiply by 3, magkano lang po yun? Sa streamer lamang, makikita nyo na. Parang national election po, pag pumunta kayo kahit sa mga liblib na ay nagagandahan at naglalakihan yung mga tarpaulin. Magkano ang tarpaulin? Ang tanong, paano babawiin ng mga taong ito ang
mga perang ginugol nila sa barangay election. At tignan na rin natin yung ibang mga barangay na namumuno sa atin noong mga nakaraan. Sila ba'y protektor ng weteng? Yeah. Sila ba'y protektor ng mga droga? Yeah. Merong mga napapabalita na mga kagawad, barangay captain na nahuhuli po dahil may mga ganito pambisyo. Yung pala lumalabas, bahagi sila nung istruktura na ito. So maging maingat po tayo sa ating pagpili. Oo, nandyan yung nabanggit na rin ni Audrey, nandyan yung harassment, nandyan yung ka-RJ, meron daw dadalhin sa resort. Kunwari, nagmi-meeting, tapos i-hold na doon yung mga alam na botante ng kabilang kalaban nilang kandidato. Meron ba kayo monitor na gano'n? Alam niyo po, lahat ng klase ng estilo ginagawa para makapang-akit ng boto. Ano po? So, para sa ating mga mamamayan ay kung gusto nila ng isang tunay na pagbabago ng ating lipunan, simulan po natin sa ating barangay. Sapagkat ang barangay po ay makapangyarihan niya. At meron tayong mga tinatawag na mga barangay development councils na kung saan ay pwede rin maging boses ng ating mga mamamayan tulad halimbawa nung paano ba lulustayin o gagastusin ang mga milyong-milyong pondo na ibinibigay rito sa ating mga barangay. Ano po? So, importante po ang barangay. Kaya lumahok ho tayo at piliin po natin ng maigi yung ating mga iboboto. At dapat ay righteous, may takot po sa ating Panginoon. At meron pong malinaw na plataforma de gobyerno. At na yan ang magiging batayan ng ating mga pagpili. Ka-RJ, siguro bilang panghuli at kasabay na rin ng inyong mensahe, paano niyo po nakikita na sa top management ng ating bansa ay si Pangulong Aquino na talagang ang kanyang advocacy at kanyang pinangangalandakan ay yung tuwid na daan? Paano niyo po nakikita nagkakaskade dito at ngayon ay nagkaka-epekto na sa ating mga barangay leaders? Alam niyo po yung issue ng tuwid na daan, dapat meron pong tunay na pagpapakita ng ehemplo. Ano po? Kaya itong tuwid na daan na slogan na ito ay napaka-importante po nito sa lahat ng level, lokal. At tingin ko naman po, yung sinabi rin ng ating Pangulo na kayo ang boss ko, ang barangay election po, ito po yung mga boss. Ito po talaga yung mga ordinaryong mga mamamayan na importante na magpatibay ng ating demokrasya dahil ito yung pinakamaliit na paggugobyerno. So yung pagiging ako ang boss ko at tuwid na daan, ito po yung maging reflection sa ating mga botante. Ano po, tama na, sobra na, palitan na yung gumagamit ng guns, guns, and gold. At iboto naman natin yung mga genuine alternative politicians. Okay, maraming salamat po si Ka-RJ o Rodolfo R.J. B. Javellana Jr., isang political scientist.